Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, mainit, matindi. Nagbago ang hihip ng hangin. Dati ay amihan, ngayon po ay habagat na. Bakit po nasabi natin yan? Gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito, mga kaibigan na naganap na rally ho diyan sa Cebu. Nako po, matutuklasan po natin dito na ito ay isang paraan ng pagsuyo ng dating Presidente Digong dito sa kasulukuyan nating Presidente na si Bongbong Marcos. Aba ay sinusuyo kung dati ito yung nilalapastangan ni Digong. Ngayon po naman ay halos magmakaawa dito sa pagsuyo sa ating kasalukuyang presidente. Dapat ba nating paniwalaan itong mga kaibigan? Ito ba ay talagang taos-puso ang mga sinasabi nitong dating presidente Digong? Mga kaibigan, yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan pagkatapos nating mapanood ito. Ako'y magbibigay ng kaunting punto de vista, public opinion, na naayon ho dito sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin, mga kaibigan. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin at nabigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Yeah. Ako mo supportar ko. I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon commit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Wala pa namang pod. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diyan. Ginusto mo kuman. Dumadaan ng presidente. Ginusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw gid mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yuddo masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako,
kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Pakalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, na nakakasilbi ka sa imong yutang na tauhan sama sa imong amahan. Pero iyaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun ta diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us stick guwapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, kakalik. Puto. Pwede mo pagayawa. Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, murag maton sa tao. Ang ilang kuha nga economic provision. Mo ginay rason economic provisions. Iadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may kagwapo ni mga building kagwapo sa Cebu. O sa may baguhunin mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sa may usbunin mo, matasan, matasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Huwag na yung Bisaya, agi o balikas o ilisog. Wala sa Mindanao. Kung dili ka kamo o Jesus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka maupod manghadlok, di ka mo tubag o balikas. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. At heto, talagang mainit. Malamig ang panahon na uminit. Uminit na naging malamig, mga kaibigan. Pasensya na kayo sa audio ko, medyo namamalat. Excuse me. Eto, yan po ang naganap na rally diyan sa Cebu. Ako po ay humihingi sa inyo ng pamanhin. Yan po full video na yan ay napanood ko. At karamihan mo'y Bisaya. Bisaya ho ang salita nitong dating Presidente Duterte, kaya pamanhin po sa lahat po ng hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kahit ako ho ay hindi rin po nakakaintindi ng Bisaya, but kaunti lang po ang aking naiintindihan. But anyway, sinuri, pinag-aralan ko ho ang video na ito, yung full video ay walang anumang atake, mga kaibigan, laban sa kasalukuyan nating Presidente. Dadapuat sa puntong ito, yan po ay napakahaba. Yung video na yan ay 6 minutes lang po. More or less 6 minutes lang po ang binahay ko po sa inyo, mga kaibigan. But ang nilalaman ho ng kabuuan ng video na police speech ho na naganap na rally diyan sa Cebu ay isang pawang pabor sa mga panukala. Ito si Duterte ngayon dito ho sa panukala ng kasalukuyan nating Pangulo. Talagang nagbago ang ihip ng hangin, mga kaibigan. Kung dati amihan, ngayon po
ika nga po'y habagat, para nagkabaliktad ata. Mga kaibigan, marami ang umaasa ho dito, lalo na ho itong mga vlogger. Alam nyo na, kalat na kalat sa mga thumbnail nila, na talagang ito daw na po, ang pag-aklas, ito na daw po di umano, ang pagsama-sama upang durugin ang pamahalaan. Nako po, ay balitang kutsero yan. But anyway, hindi po yun natin ang highlight. Ang bigyan po natin ng highlight dito ay itong mga hinihimo na pagsuyo. Ito po isang paraan na pagsuyo. Mga kaibigan, huwag na po tayong magtanga-tangahan dito. Diretsahan na po tayo kung bakit nagkakaganito muli. Itong ating dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte. Sila ho ba ay mayroon tinatawag dito hidden agenda? Ang mga kaibigan, bagamat tayo kung pangunahan ang taong bayan na siyempre ang ating Pangulo, mga kaibigan, ay hintayin po natin ang sagot dito ng ating kasalukuyang Pangulo. Dahil kahit saan po ako pumunta, hindi man po lahat, marapakarami ang nagsasabi ho. Lalong-lalo na diyan po sa comment section na nakapublic, ito daw di umano ay isang taktika, paraan, strategy nitong Duterte. Mga Duterte na lang, kung paano ika nga po'y utuin, kung paano suyuin, dahil mayroon silang hidden agenda. Ay alam niyo naman, ay nakasalalay ho dito ang kung ipapatupad ang warrant of arrest, kung sakaling may lumabas na warrant of arrest na galing ho sa ICC, ay nakasalalay po diyan sa ating Pangulo kung ito ay isiser po hindi, kung magbibigay ba ng go signal ang ating kasalukuyang Pangulo. That's why marami po ang nagsasabi ito daw di umano ay taktika para upang palambutin ang loob ng daang ng ating kasalukuyang presidente ngayon. Mga kaibigan, di ba? So, abangan po natin ito at kaabang-abang. But ang pinakang gusto kong muling ipahatid na punto de vista ko dito, mga kaibigan. Nako, kahit tayo, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, hindi naman po tayo nagmamalinis. May karapatan po tayong bumatikos kahit sino pa man. Kung sino ang dapat natin batikusin. Karapatan po natin, may nga po yung magsalita kahit laban sa ating Pangulo. Kahit kayo, mga mahal kong taga-subaybay. Karapatan nyo po na magbigay ng anumang public opinion sa ating pamahalaan, lalong-lalo na. Alalahanin nyo po, tayo pong taong bayan ang nagpapasweldo sa mga politikong mga yan na gagaling po sa ating buhis. No, kaya't wala silang karapatan na kontrolin tayo para magbigay ng public opinion, mga kaibigan. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagmamalinis. But ang gusto kong ipunto dito, at kung magugunitan nyo mga kaibigan, ayaw nung makaraang mga banat ng dating Presidente Digong dito sa ating kasalukuyang presidente, ay diretsahan niya. Halos buong mundo ang nakakapanood na ito di umano ang ating kasalukuyang presidente ay isang bangag, isang drug addict. O bakit po natin nasabihan yan? Bakit po natin natalakay muli? Sapagkat katulad nga po ng nasabi ko, tayo po lahat may karapatang bumatikos. Dapat naman ay mayroon po tayong batayan at lalong-lalo na nandiyan po nakalatag at nakaprepare ang matitibay niyong ebidensya. Ilang buwan na po ang nakakaraan. Kayo po ba, Presidente Digong, ay may naipakita na matibay na ebidensya laban ho dito sa inaakusa mo na ikaw nga po isang bangag ang ating kasalukuyang presidente. Tinadaanan po natin mga kaibigan yan muli dahil in relation dito po sa ating pagtatalakay na karapatan po natin lahat na pumatikos kahit sino pa man yan. Dapat naman ho ay mayroon po tayong batayan, lalong-lalo na ho
kung ito ay sensitibo na usapin, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At ayan po muna ang ating latest update tungkol dito sa naganap na rally, mga kaibigan. At mayroon po tayong dumaan na sa wall natin na itong pumipitik si Atty. Harry Roque, mga kaibigan Di ba? Gusto nyo bang mapanood yon? Yung binabanatan sa issue ng pulburon muli. Itong ating Presidente Digong. Kung gusto nyo pong mapanood, at pag may pagkakataon tayo, i-comment lang nyo po diyan. Kapag may pagkakataon tayo, bibigyan po natin ng pagtatala kayo. Talagang, akala ko ba, prayer rally yan. Ginaganap diyan. Ba't may ito si Harry Roque? Atty. Harry Roque ay bumanat, binanatan nitong dating presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Sabi ko nga, di balang bumanat kayo sa administrasyon sa issue ng mga ganyang pulburon. Kung mayroon po kayong matibay na ebidensya, kahit ako ay maniniwala sa inyo. Kahit ako mismo, channel na ito, isusurrender ko po sa inyo na maniniwala ako kung legit talaga yung mga ebidensya nyo. But anyway, sa ngayon po, ay pawang marites ang ginagawa nyo Kaya gumagawa na naman kayo ng taktika, panibagong taktika, kung paano nyo masuyo ang kasalukuyang bongbong Pangulo ng Pilipinas natin ngayon. Dahil di mayroon kayong hidden agenda. Alam nyo na yon, mga kaibigan. Issue ng ICC. Kumusta kayo tayo? Okay, alright. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat sabay. Sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palapakan.